Sa mga katek vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So meron tayong ginawa ditong mask at ang problema nito ay ano lang naman AC cord lang yung iniwan ng may-ari. Okay, so i-review ko na lang sa inyo dahil wala naman tayong gagawin dito para makita nyo kung ano yung loob. Okay, tapos pagtitest naman, punta kayo doon sa short videos natin, doon tayo nagtitest, iiwas copyright tayo. So ito yung Max, ang boombox speakers, ayan siya. Okay, so ito yung kanyang laman, so medyo marami na yung ginagawa ngayon. Ayan pa yung susunod na isi-share ko sa inyo, itong Class H amplifier. Okay, so kung paano natin ito troubleshoot yung mga ganito, yung mga Class H. So sa mga hindi pa ganun kabisado sa Class H, Class G. So yung Class H, ano lang naman yan upgrade version ng Class G. Tapos yung Class G, upgraded version ng Class AB. So trabaho nito parang Class AB lang din. Kaya lang, meron siya mga multiple rail na supply, may high tsaka low. Okay, so yan naman yung sa mga susunod na araw na ipapakita natin sa inyo kung ano yung problema, ano yung complaint, tapos paano natin ito troubleshoot step by step. Okay? So sa ngayon, ito lang muna, itong mga singit. Yung mga singit na to. Ayan siya yung mask So itong mask na nito, ang ginagamit na driver nito, full range driver ay 8 inches. Tapos ito yung kanyang amplifier. Ito yung amplifier, kasama na yung power supply board. Okay? Ito yung kanyang control board, tapos kanyang signal source, kasama na dito. Tuner, Bluetooth, auxiliary, USB, SD card. Nandiyan dyan na lahat. Tapos ito naman yung kanyang microphone input. So, yan siya. So, ang ginagamit na, so ito nga pala, itong amplifier nito ay hindi ito full range amplifier, Yung makikita natin, meron siyang tone control, volume, bass, and treble. Ang ginagamit na chips nito ay CES 3818. Ito, Class D amplifier. Ayan siya, Class D amplifier. So, ang impedance nito ay 4 ohms, 4 ohms per channel, 15 watts bawat channel. So 15 sa 4 ohms. Ayan siya. Yung kanyang supply ay pinaka-maximum na yung pinaka-maximum na yung 26 volts. Ayan. Okay? Pero dito, makikita natin, meron siyang dalawang kabitan ng speaker. Ito. Okay? So ito yung pinaka-main niya. Ito yung dito sinasaksak yung 8 inches na full range speaker. Tapos dito naman yung sa tweeter. So naka-braids lang to, hindi to magkakahiwalay ng channel. So yung 15-15 bini-braids. So naging 30 na siya. Tapos papunta dito sa tweeter, magda-drive ng high frequency driver ay dumaan muna ng ito 47 ohms na resistor. Yan. Okay? So ayan lang siya. So 15 watts per channel na naka-braids. Ayan yung CS3880 na Class D amplifier. So kung makikita nyo, wala siyang non-inductive yung kanyang output. Wala siyang tinatawag na filter sa output. Di siya katulad ng iba. Although marami naman silang non-inductive yung kanyang output So di katulad nito karamihan kasi ng Class D, may inductor yung output. Ayan siya ito. Dahil ito yung nag-filter filter inductor yung tawag dyan. Tapos sa mga high power naman, katulad ditong IRS, ayan, ito naman yung ginagamit. Okay, so ito, inductive free siya. Ayan, makikita nyo, walang inductor. Ayan. Kaso, mas mataas yung nito. Maganda din naman tumunog, kahit mataas yung kanyang total harmonic distortion, umaabot siya sa 10%. Yan. Okay? So, alam niyo na kung ano yung ginagamit ng nito. Ng MAS na boombox Bluetooth speaker. Yan, napakasimple lang siya. Pero maayos din naman dahil malinis. Ayan. So,
So kung gusto nyong, ulitin ko, kung gusto nyong pakinggan yung ano natin, kung paano tutunog yung mga ganito, lahat ng mga pagtitest natin ng mga amplifier na ginagawa o ano bang mga unit na ginagawa natin, nandoon sa short video. So pwede nyong dalawin yung short videos natin at doon yung maririnig, makikita yung mga ibang ginagawa natin na maiiksi lang. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. No? So maraming salamat. God bless at bye-bye.